Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Ang pangalan ng batang ito ay Alto Goldfield. Siya ay isang estudyante sa Royal Ortigia Magic Academy. At ngayon, si Alto ay nahaharap sa isang napakabigat na problema, ang kanyang mga marka sa pagsusulit. Bagamat nakamit niya ang buong marka sa theoretical subjects, ngunit ang pinakamahalagang pagsusulit ay ang pagpapatawag ng familiar, hindi pa rin siya nakakapag-perform. At ang pagsusulit na ito ay hindi masyadong mahirap, dahil kailangan lang ni Alto na ipatawag at bumuo ng isang kasunduan sa isang insekto upang makomplito ito. Sinabi ng guro na bibigyan niya siya ng isang huling pagkakataon. Kung hindi nakipagkasundo si Alto sa isang familiar bukas, pipigilan siya. Ang babaeng ito ay si Lilia. Childhood friend siya ni Alto, kaya sobrang nag-aalala siya dito. At handang turuan ni Lilia ng leksyon ng guro, kung pipigilan niya si Alto, dahil nasaksihan ni Lilia ang pagsusumikap ni Alto sa nakalipas na taon. Ngunit sinabi ni Alto na binigyan siya ng guro ng isang pagkakataon, kaya gagawin ni Alto ang kanyang makakaya bukas. Pagkatapos nun, pumunta siya sa library. Napagtanto ni Alto na ang pagiging tugma ang susi sa isang matagumpay na pagpapatawag. Biglang may nahulog na libro sa ulo niya. Nakita ni Alto na matanda na ito, kaya nagpasya siyang iuwi ito at pag-aralan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alto na ito ay isang magic summoning book na nabighani sa kanya. Kaya sinubukan ni Alto na gumuhit ng magic circle tulad ng nasa libro. Sa sandaling binigkas niya ang pag-awit, agad na na-activate ang mahika. Pagkatapos, naghulog siya ng isang patak ng kanyang dugo sa magic circle. Napagtanto ni Alto na nagtagumpay siya. Biglang bumungad sa kanya ang isang babaeng demonyo na ikinagulat ni Alto. Wala siyang ideya kung ano ang ipinatawag niya, ngunit nakita niyang wala itong suot, na ikinahiya niya. Samantala, natuwa naman ang babaeng demonyo, dahil napagtanto niyang napaka-inosente pa rin ni Alto. Sinabi niya kay Alto na magagawa niya ang lahat ng gusto niya sa kanya. Kaya sinabi ni Alto na gusto niyang makipagkasunduan ito sa kanya. Biglang lumitaw ang isang mahiwagang selyo sa kamay ni Alto, at isa pang selyo ang lumitaw sa kanyang dibdib, na ikinagulat niya, dahil ang mahika ni Alto ay napakalakas. Pagkatapos, hinalikan niya si Alto para i-absorb ang kanyang mana, na nakakaubos ng kanyang enerhiya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Vermil. Mula ngayon, si Alto na ang kanyang amo. Si Vermil ay isang demonyo na nabuklod 300 taon na ang nakalilipas. Pero gusto lang ni Alto na magsuot agad ng damit si Vermil. Nang tuluyan na siyang magbihis ay lalo lang nitong ikinamula ni Alto. Sa sandaling iyon, may napagtanto si Vermil. Dahil sa napakalaking magic power ni Alto, walang familiar ang nang-ahas na lumapit sa kanya. Nagulat ito kay Alto. Tinanong niya ito kung siya ay isang demonyo, dahil natutunan niya sa klase na, ang mga demonyo ay nakakatakot na mga nilalang. Maaari nilang sirain ang isang buong bansa kung gugustuhin nila. Hindi maintindihan ni Alto, kung bakit nagpa siya si Vermil na makipagkasunduan sa kanya. Madali niyang masira ang kasunduan at mapatay siya kung gusto niya. Pero paliwanag ni Vermil, sobrang tagal na niyang nakulong sa loob ng librong iyon, salamat kay Alto, sa wakas ay nakalaya na siya. Kaya bilang isang paraan ng pagbabalik sa kanya, nakipagkasundo siya sa kanya. Ang pagiging familiar niya ay isang maliit na halaga na babayaran para sa kanyang kalayaan. Kinaumagahan, dinala ni Alto si Vermil para makipagkita sa kanyang guro. Akala ng guro ay kumuha lang ng babae si Alto para magpanggap na familiar niya para makapasa sa klase. Nagalit ito kay Vermil, kaya ipinakita niya sa kanya ang kanilang pact mark. Nagulat ang guro, dahil napakalaki ng kasunduan. Pagkatapos ay pumayag siyang ipasa si Alto sa pagsusulit. Samantala, si Lilia ay nagseselos, dahil ang kanyang minamahal ay ninanakaw ng ibang babae. Sa sandaling iyon, patuloy na nakakapit si Vermil kay Alto. Ikinainis nito ang guro, ngunit dahil normal sa isang pamilyar na kumapit sa kanilang Panginoon, kaya hindi niya ito maparusahan. Nakita ni Lilia si Vermil na patuloy na nakayakap kay Alto, at hindi na niya kinaya. Sa hapon, tinanong niya si Vermil, "Sino ka?" Itinago na pala noon ni Vermil ang kanyang buntot at sungay ng demonyo, para maiwasang mapansin. Bagamat sinubukan ni Alto na magpaliwanag, agad namang hinamon ni Lilia si Vermil sa isang tunggalian. Ang mga patakaran ng akademya ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na magduel, upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. At ang matatalo ay kailangang sumunod sa utos ng nanalo.
Excited itong si Vermil. Sinabi ni Vermil na kung manalo siya, kailangang sundin ni Lilia ang anumang kahilingan ni Alto. Napahiya ito kay Lilia, dahil naisip niyang papalapit si Alto. Pagkatapos, tumungo sila sa larangan ng digmaan. Mabilis na nagpatawag si Lilia ng isang high-level wind spirit, dahilan para mag-alala si Alto, dahil masyadong malakas ang kanyang atake. Ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ni Vermil ang kanyang pag-atake. Sa pagtataka ng lahat, siya ay ganap na hindi nasaktan. Lalo nitong ikinatuwa si Vermil. Siya naman ang umatake kay Lilia. Kinikiliti ni Vermil si Lilia. Hindi niya kayang tanggapin. Kaya talo si Lilia. Napipilitan siyang makinig sa hiling ni Alto. Bigla niyang iminungkahi na maging kaibigan ni Lilia si Vermil. Kaya nakipagkamay si Lilia at nakipagkaibigan kay Vermil. Ito ang nagpapasaya sa kanila. Ngunit napagtanto ni Alto na hindi pa rin sila nagkakasundo. Noong gabing iyon, sinabi ni Vermil kay Alto, gusto ka ng babaeng iyon. Pero sa tingin ni Alto ay kaibigan lang ang tingin niya sa kanya. Biglang na-absorb ni Vermil ang mana ni Alto, para tulungan siyang mabawi ang kanyang lakas, dahil si Vermil ay nasil ng napakatagal. Nakakahiya ito kay Alto, dahil patuloy niya itong hinahalikan. Kinaumagahan, magkasamang pumunta sina Alto at Vermil sa academy, na ikinagulat ng ibang mga estudyante, dahil masyadong mapang-akit ang katawan ni Vermil. Biglang sinugod sila ng dragon, na ikinatakot ng lahat. Ngunit pinigilan ito ni Vermil sa pamamagitan lamang ng isang snap ng kanyang mga daliri, na ikinamangha ni Alto. Sa sandaling ito, dumadalo sina Alto at Vermil sa seremonya ng pagpasok, upang ipagdiwang sila bilang mga mag-aaral sa ikalawang taon. Pinagalitan ni Alto si Vermil, dahil sa sobrang pagtangkilik nito at nahakit ang mga estudyanteng lalaki, para siyang walang magawa. Pagkatapos, nagsimula na ang kanilang klase. Samantala, hindi pa rin komportable ang nararamdaman ni Lilia, dahil patuloy na nakakapit si Vermil sa kanyang crush. Sa hapon, nakikipagtalo pa rin siya kay Vermil. Kaya, pinaalalahanan ni Alto si Lilia tungkol sa kanyang pangako sa tunggalian. Kinailangan nilang maging magkaibigan. Biglang may dumating na dalawang binata na hinahanap si Vermil. Dahil nakarinig sila ng chismis na natalo niya ang isang dragon gamit ang isang snap ng kanyang mga daliri. Nagpakilala ang isa sa kanila bilang si Rex, isang dragon trainer. Ang dragon na natalo ni Vermil noong umaga ay pag-aari ng kanyang nakababatang kapatid. Patuloy nilang sinisisi siya. Pakiramdam ni Alto ay masyado silang maingay. Kaya naman pumuslit siya sa likod nila at pinaypayan ang mga ito na ikinagalit ni Rex. Agad siyang nagpatawag ng isang higanteng dinosaur. Isa pala siyang 5th-year student kaya nag-alala si Alto. Pinagalitan siya ni Lilia dahil sa pambubuli sa mga underclassmen. Pero walang pakialam si Rex. Iminungkahi niya na sundin ni Vermil ang lahat ng kanyang mga hinihingi, dahil ang kanyang mainit na katawan ay ang kanyang uri. Ngunit agad na humakbang si Alto para protektahan si Vermil. Inutusan ni Rex ang dinosaur na salakayin sila. Biglang niyakap ni Vermil si Alto, tinulungan itong madagdagan ang kanyang magic power. Agad siyang lumikha ng isang higanteng haligi ng yelo at natalo ang mga ito. Sa puntong ito, inamin ni Rex ang pagkatalo, kaya humingi siya ng tawad sa kanila. Inasar siya ni Lilia. Pagkabalik nila, sinabihan ni Alto si Vermil na iwasang makatawag ng atensyon. Kung hindi, magdudulot ito ng problema sa kanila. Ngunit sinabi ni Vermil na haharapin niya ang lahat, at tinanong niya kung ano ang nais ni Alto. Kaya sinabi ni Alto na gusto niyang maging isang mahusay na salamangkero. Nahati pala sa 4 na rank ang mga salamangkero sa bansang ito. Gold, Silver, Bronze, at Apprentice. Para sa karamihan ng mga mag-aaral sa akademya, ang pag-abot sa Bronze rank ay mahirap na. Iilan lamang sa kanila ang maaaring umabot sa rank ng Silver, at ang rank ng Gold ay nakalaan para sa pinakapiling tao. Gumawa sila ng malaking kontribusyon sa agham at mahika. Gayunpaman, ang layunin ni Alto ay ang rank ng Platinum, na ikinatuwa ni Vermil. Nangako siyang tutuparin niya ang kanyang pangarap. Biglang hinubad ni Vermil ang kanyang sando na ikinagulat ni Alto. Gusto pala niyang palitan ni Alto ang kanyang magic power. Kaya gusto ng prinsipal na pumili ng isa sa kanila bilang kinatawan para sa mga mag-aaral sa ikalawang taon, at bibigyan niya sila ng isang espesyal na pagsusulit. Kinailangan nilang pumunta sa kagubatan at kumuha ng bulaklak ng engkanto. Kung sino ang unang nakahanap nito ay siyang mananalo. Pero gusto rin sumali ni Marcus. Kahit na hindi siya isang outstanding student. Kaya't ipinatawag niya ang kanyang salagubang at sumugod sa kagubatan. Napakabilis,
Nahuli siya ng isang halamang mahilig sa game, dahil ang kagubatan na ito ay puno ng maraming mapanganib na halimaw. Kaya nagpa siya si Cheryl na manatili upang iligtas ang kanyang amo. Sa puntong ito, tanging sina Alto at Lilia na lamang ang natitira. Nakita nila ang bulaklak ng engkanto, ngunit ang lugar ay binabantayan ng isang lobo na may 3 ulo. Hindi alam ni Alto kung paano ito malalampasan. Nakaisip si Lilia ng ideya. Gumagamit siya ng invisibility potion, na ikinagulat ni Alto, dahil ang potion na ito ay maaari lamang gawin ng mga graduates. Kaya uminom siya ng potion. Bagamat nawala ang kanyang katawan ay kailangan pa rin niyang hubarin ang lahat ng kanyang damit na ikinahiya ni Lilia dahil nakatingin sa kanya si Alto. Ngunit dahil hindi siya nakikita, naisip niyang hindi nakikita ni Alto ang kanyang katawan. Samantala, napagtanto ni Alto na kailangan din niyang kumilos. Nagtanong siya tungkol sa kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Vermil kahapon. Ito pala ang magic na kinuha niya kay Alto noon, at pinalakas ito ni Vermil. Sinabi ni Vermil na madali niyang talunin ang mga lobo. Kailangan lang niya ng kaunting magic ni Alto. Kaya pinababa ni Vermil si Alto para maabsorb ang kanyang mana. Samantala, si Lilia ay natuklasan ng mga lobo. Nasa panganib siya. Buti na lang at pinigilan sila ni Alto. Ang lobo na may 3 ulo ay patuloy na umaatake kay Alto. Nagpa siya siyang pigilin ito, upang makuha ni Lilia ang bulaklak ng engkanto. Kumilos din si Vermil. Gumamit siya ng mahika para madaling talunin ang 3 ulo na lobo. Sa huli, nakuha ni Lilia ang bulaklak ng engkanto. Ngunit nagpa siya siyang ibigay ito kay Alto, dahil pakiramdam niya ay mas karapat-dapat ito. Biglang nawala ang invisibility potion, kaya nakita ni Alto ang katawan ni Lilia. Nagulat ito sa kanya, ngunit inilipad ng hangin ang bulaklak ng engkanto patungo kay Cheryl. Nang hindi sinasadya, siya ang naging kinatawan ng kanilang klase. Ito ay nagpasaya kay Alto at Lilia, at si Lilia ay magkakaroon ng rematch kay Alto. Kinaumagahan, nakakuha si Vermil ng crepe. Tuwang-tuwa siya, dahil siya ay nabuklod sa loob ng 300 taon. Ang kanyang panahon ay walang mga ganitong pagkain. Bigla silang nakakita ng kawan ng mga dragon na lumilipad sa langit. Ito pala ay ang Dragon Knights, at ang pangalan ng kanilang kapitan ay Chris. Si Rex ay miyembro din ng Dragon Knights. Sa sandaling iyon, nangako si Alto na bibili si Vermil ng mas maraming chocolate crepes. Ito ang nagpasaya sa kanya, kaya ibinahagi niya ang kanyang crepe kay Alto. Napahiya siya nito, dahil mukha silang mag-asawa. Sa sandaling iyon, kinukwento ni Marcus sina Alto at Lilia tungkol kay Chris. Siya ang kapitan ng Dragon Knights ng kaharian. Isa rin siya sa 7 gold rank na estudyante ng akademya, at si Chris ang presidente ng Student Council. Nagulat ito kay Alto, dahil ang isang estudyante ay maaaring maging isang gold rank mage. Sinabi ni Lilia na lahat ng miyembro ng Student Council ay top rank sa academy, at 5 sa kanila ay gold rank mages. Excited itong si Alto, ngunit patuloy na lumalapit si Vermil kay Alto. Nagalit ito kay Lilia kaya nagpatuloy sila sa pagtatalo. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ni Lilia kung bakit babae ang familiar ni Alto, at napakalakas din niya. Maaaring talunin ni Vermil ang isang dragon sa isang pag-atake. Iyon ay isang bagay na kahit na ang mga mage na may rank na ginto ay nahirapang gawin. Kaya desidido si Lilia na ibunyag ang kanyang sikreto. Napagtanto ni Cheryl na mahal ni Lilia si Alto. Ito ang nagpahiya sa kanya. Kaya sinabi ni Cheryl kay Lilia na magmadali, dahil papalapit na sila Alto at Vermil. Samantala, si Vermil ay hindi sinasadyang pumasok sa silid ng pagpapalit ng mga lalaki upang panuurin ang pagbabago ni Alto. Dahil dito ay napahiya siya. Kaya't sinabi ni Alto kay Vermil na ihinto ang pagkuha ng labis na atensyon. Biglang nakasalubong nila ang mga miyembro ng Student Council. Nagulat ang lahat, dahil sila ang 5 gold rank mages. Ngunit binigyang pansin ni Chris si Vermil. Noong gabing iyon, tinipon ni Chris ang mga miyembro ng kanyang Dragon Knights, at pinarusahan niya si Rex, dahil natalo siya sa isang mas mababang rank na estudyante. Pinahiya niya ang dinosaur ni Rex, tinawag itong butiki. Pinilit pa siya ni Chris na dilaan ang kanyang bota. Kaya nagdeklara si Rex na aalis siya sa club. Agad siyang kinatok ni Chris, at pagkatapos ay itinoon niya ang tingin kay Alto. Kinaumagahan, binisita ni Alto si Rex sa ospital. Hindi niya alam kung bakit labis na nasugatan si Rex. Ngunit ayaw ni Rex na masangkot siya, kaya tinanong lang niya si Alto kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga dinosaur. Sinabi ni Alto na sila ay malaki at cool. Ito ang nagpasaya kay Rex.
Sa sandaling iyon, nagpa siya si Alto na pumasok sa battle arena ng akademya. Gusto pala niyang hamunan si Chris. Akala niya ay napakatapang ni Alto, dahil naglakas loob itong hamunan siya. Kaya nagpa siya siyang ipakita sa kanya ang kanyang tunay na lakas. Nagpatawag siya ng dragon, kaya hinalikan ni Alto si Vermil. Napansin ni Chris na tumaas ang kanyang magic power. Tapos gumamit siya ng yelo para salakayin si Chris. Ngunit hinarangan niya ito, gumanti siya ng bolang apoy. Kaya hinarang ito ni Vermil para kay Alto. Nakakatuwa si Chris. Patuloy siyang umaatake sa kanila. Nang tatapusin na ni Chris ang laban, hinarang ni Vermil ang kanyang pag-atake. Nagulat ito kay Chris, dahil maaaring harangin ni Vermil ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang katawan. Kaya napagtanto ni Chris na si Vermil ay hindi ordinaryong familiar. Pagkatapos, naglunsad sila ng counter-attack, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Akala ni Alto ay nanalo siya. Sa hindi inaasahan, sinakyan ni Chris ang kanyang dragon para makaiwas sa pag-atake. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa kanila, na pinipilit silang pumunta sa isang sulok ng arena. Habang nag-e-enjoy si Chris, sinabihan niya si Alto na lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, mapupunta siya sa ospital tulad ni Rex. Pakiramdam ni Alto ay masyadong minamaliit ang tingin niya sa iba. Ngunit sinabi ni Chris na ang mga dragon ang mga pinuno ng langit, at minamaliit niya ang mga mas mahina kaysa sa kanya. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake. Sa kabutihang palad, patuloy na hinaharangan ni Vermil ang mga pag-atake para kay Alto, kaya nag-alala siya. Ngunit sinabi ni Vermil na kaya niyang talunin si Chris sa isang strike, kung mayroon siyang sapat na magic power. Sa sandaling iyon, ipinagpatuloy ni Chris ang kanyang pag-atake. Sinabi niya na ang isang familiar ay isang paraan lamang upang sukatin ang lakas ng isang salamangkero, at nakita lamang niya ang dinosaur ni Rex bilang isang malaking butiki. Ngunit sinabi ni Alto na ang isang pamilyar ay isang tunay na kasama ng kanyang amo. Sinabi sa kanya ni Chris na patunayan ito sa kanya. Sinabi ni Vermil na gagawin niya, kaya niyakap ni Vermil si Alto at nagpakawala ng gininto ang aura ng mahika. Excited nitong si Chris. Agad niyang inatake ang mga ito, ngunit biglang napagtanto ni Chris na nawala na sila. Kinuha pala ni Vermil si Alto at tumalon sa ere. Samantala, hindi naman nag-alala si Rex, dahil alam na niya kung paano magtatapos ang labanan. Pagkatapos, tumalon si Alto at pinigilan si Chris. Nagulat ang lahat, dahil nanalo siya. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng mga babaeng estudyante si Alto, dahil natalo niya ang isang miyembro ng student council. Nagselos ito kay Lilia, kaya gusto niyang itaboy silang lahat. Biglang dumating si Professor Obsidian. Nabalitaan din niyang natalo ni Alto si Chris. Ngunit binalaan niya si Alto na huwag maging walang ingat, dahil kung natalo siya, walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari. Gayunpaman, iginagalang niya ang desisyon ni Alto. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Alto kung bakit ang mga babaeng estudyante ay gustong magtipon sa paligid ni Obsidian. Naisip niya na ang tipo ni Lilia ay maaaring isang tulad ni Obsidian. Nagalit ito sa kanya. Samantala, naglilinis si Chris ng basura, at humingi siya ng tawad kay Rex. Nagulat ito sa kanya dahil natalo siya, kailangan niyang sundin ang hiling ni Alto. Nang gabing iyon, mahimbing na natutulog si Alto. Bigla siyang hinalikan ni Vermil. Ikinagulat siya nito. Sinabi niya kay Vermil na ang mga halik ay dapat lamang ibahagi sa taong mahal mo. Ngunit sinabi ni Vermil, mahal na mahal kita. Kinaumagahan, pagod na pagod si Alto, dahil buong magdamag siyang ginulo ni Vermil. Samantala, si Vermil ay puno ng lakas. Ngunit hindi niya makalimutan na sinabi nitong mahal niya ito. Iniisip ni Alto kung ang mga demonyo ay tunay na nagmamahal sa mga tao. Kaya nagpunta siya para tanungin si Obsidian. Nagulat ito sa kanya. Naisip din ni Obsidian na bihira para sa isang demonyo ang magmahal ng isang tao. Ngunit binanggit din ng aklat ang relasyon sa pagitan ng mga demonyo ni Succubus at mga tao, dahil ninanais ni Succubus ang kapangyarihan ng mahika ng tao. Nagulat ito kay Alto. Noong gabing iyon, napansin ni Vermil na kakaiba ang kinikilos ni Alto, dahil hindi siya nakatutok sa pagkain ng hapunan. Bigla, tinanong niya si Vermil, gusto mo lang ang magic power ko, di ba? Pero agad siyang niyakap ni Vermil. Talagang kailangan niya ang kanyang magic power. Bigla siyang hinalikan ni Vermil. Ngunit sa pagkakataong ito, napagtanto ni Alto, hindi niya sinisipsip ang kanyang mahika. Sinabi ni Vermil, hinahalikan ko lang ang mahal ko, at sinabi niya kay Alto na maaari niya itong halikan pabalik. Nahiya naman siya kaya mabilis niyang itinulak si Vermil. Kinaumagahan,
pareho sina Alto at Vermil ay nasa mabuting kalooban, na ikinalito ni Lilia sa kanilang ginawa. Nagpasalamat si Alto kay Professor Obsidian, sa pagtulong sa kanya na makahanap ng sagot sa kanyang tanong noong nakaraang araw. Napansin ni Obsidian na mas maliwanag si Alto. Ngunit binalaan niya ito, ang isang relasyon sa isang demonyo ay hindi mahuhulaan, at natanto niya na si Alto ay may nararamdaman para sa isang tao. Kaya binigyan siya ni Obsidian ng ilang payo, na hindi maintindihan ni Alto. Sa sandaling iyon, isang babaeng estudyante ang pumasok sa opisina ni Obsidian. Mukha siyang nahihiya, dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Obsidian. Kaya niyakap siya ni Obsidian para ipakita ang kanyang pagmamahal, pero naglabas siya ng syringe, at naging test subject niya ang dalaga. Mabilis na kumalat ang mga alingaw sa buong paaralan, na ang isang estudyante ay natagpuang nagyelo sa loob ng isang silid. Sinimulan ng Student Council na imbestigahan ang kaso, dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Lahat ng 4 na biktima sa ngayon ay mga gumagamit ng ice magic na may rank na silver. Samantala, sinusukat ni Alto ang taas ni Vermil. Lumabas na kailangan ni Alto na magsulat ng ulat tungkol sa kanyang familiar, at kailangan niyang kunin ang lahat ng sukat ng katawan ni Vermil. Kaya hinubad niya ang kanyang damit para mas madali siyang magsukat. Sa hindi inaasahan, palihim silang pinagmamasdan ni Lilia at Charlotte. Nagalit si Lilia, dahil dormitoryo ito ng mga lalaki, hindi siya makapasok. Ngunit mayroon siyang backup na plano. Uminom si Lilia ng invisibility potion. Habang sinusukat ni Alto ang dibdib ni Vermil, pumasok si Lilia sa dormitoryo. Nang matapos magsukat si Alto ay pumasok na si Lilia sa silid. Muntik na siyang mahuli ni Alto. Pagkatapos noon, nakipag-chat si Vermil kay Alto. Naisip niya na dahil natalo niya ang isang gold rank mage, mapopromote siya sa gold rank. Gayunpaman, nadama ni Alto na hindi siya nilabanan ni Chris ng buong lakas. Ito ay nabigo kay Vermil. Pero sabi ni Alto, hanggat nasa tabi kita, hinding-hindi ako magpapatalo sa laban. Samantala, si Chris ay natalo na ni Rex, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Sa sandaling iyon, naalala ni Rex. Sa unang pagkakataon na tinawag niya ang kanyang familiar, ito ay isang itlog. Nakita ni Chris ang kanyang itlog. Ito ang nagpa-excite sa kanya. Akala ni Chris ay mapipisa ito sa isang malaki at cool na familiar. Samantala, magkasamang namimili sina Alto at Vermil. Nakakita siya ng crepe stand, na ikinatuwa niya. Ngunit walang sapat na pera si Alto para bumili ng isa para sa kanya, kaya nagpa siya siyang mag-ipon para sa buwan. Ito ay nabigo kay Vermil. Desidido siyang ibili si Alto ng crepe. Sa huli, pumayag din si Alto. Sa sobrang tuwa ni Vermil ay niyakap niya ito. Hinalikan pa niya si Alto sa gitna ng kalye, na ikinahiya niya, dahil lahat ay nakatingin sa kanila. Biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Rex para hanapin sila. Sa sandaling ito, hindi kalaban ni Chris si Rex, ngunit sinubukan pa rin niyang lumaban. Sa hindi inaasahan, tuluyan nang nagbago si Rex. Patuloy niyang inaatake at pinahihirapan si Chris. Sa kabutihang palad, dumating ang grupo ni Alto sa tamang oras. Nakita niyang nasugatan si Chris kaya nag-alala siya, pero sinabihan pa rin siya ni Chris na tumakas. Kaya nagpa siya si Alto na pigilan si Rex, na ikinagalit niya. Agad na tinawag ni Rex ang kanyang dinosaur. Habang naghahanda sina Alto at Vermil para makipaglaban, biglang may sumulpot na babae. Agad niyang natalo si Rex sa isang hampas lang. Siya pala si Elena, ang Student Council President. Sa pagkakataong iyon ay nagkamalay si Chris. Nakita niyang nasugatan si Rex, na labis niyang ikinabahala. Napagtanto ni Elena na may alam si Vermil. Iniimbestigahan pa rin ng Student Council ang insidente, dahil pang-5 ng biktima si Rex. Samantala, galit na galit si Chris. Desidido siyang alamin kung sino ang nanakit kay Rex. Sa side ni Alto, excited si Lilia, dahil kukuha na sila ng copper rank promotion exam, kaya kinabahan siya. Biglang sinabi ni Vermil na medyo nakaramdam na siya ng pagod, kaya gusto niyang bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga muna. Sinabihan niya si Alto na pumunta sa library upang maghanda para sa pagsusulit, na nagparamdam kay Alto na kakaiba ang kinikilos ni Vermil ngayon. Samantala, tuwang-tuwa si Lilia dahil ito na ang pagkakataon niya para mapalapit kay Alto. Sa sandaling iyon, nakasalubong ni Vermil si Obsidian. Diretso niyang itinuro ang mukha nito at sinabing, "Ginawa mo ito, hindi ba?" Naikinagulat niya, ngunit nagpatuloy siya sa pagpapanggap na wala siyang alam. Sa totoo lang, matagal na siyang pinagmamasdan ni Vermil kaya hindi na niya kailangan pang itago.
Naaamoy niya ang baho ng kababaan sa kanya, na isang insulto kay Obsidian. Ngunit walang pakialam si Vermil sa kanyang ginawa, hanggat hindi niya pinagbuhatan ng kamay si Alto. Natakot ito kay Obsidian dahil isa siyang totoong demonyo. Kaya inamin niya ang lahat. Sinamantala ang panandaliang distraction ni Vermil, tinurukan niya ito ng gamot na nakakabaliw. Ang layunin niya ay kontrolin siya. Samantala, masayang nakakasama ni Lilia si Alto. Biglang nagningning ang marka ni Alto. Agad niyang napagtanto na may nangyari kay Vermil. Naramdaman din ng lahat ang napakalaking surge ng magic power. Habang sumusugod si Elena kay Vermil, bigla siyang hinarang ng kung sino. Sa sandaling ito, nag-transform si Vermil sa kanyang anyo ng demonyo, na labis na ikinatuwa ni Obsidian. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang mataas na rank na demonyo. Habang labis na nag-aalala si Alto kay Vermil, sinubukan ni Obsidian na kontrolin siya. Gumawa siya ng kadena at ipinulupot sa leeg ni Vermil. Saktong dumating sina Alto at Lilia. Hindi nila alam ang nangyayari. Samantala, kontrolado ni Obsidian si Vermil. Kaya ipinaliwanag niya ang lahat kay Alto. Lumikha siya ng isang gamot na nagpapataas ng kapangyarihan. Lalo na sa mga demonyo. Kaya naghanap siya ng 5 tao na gagamitin bilang test subjects. Dahil doon, naging matagumpay ang kanyang pagsasaliksik, at inamin niyang siya ang may pakana ng lahat, na ikinagulat ni na Alto at Lilia. Nakita ni Alto na nawawala ng kontrol si Vermil, na ikinagalit niya, at inilabas niya ang kanyang kapangyarihang mahika. Biglang naputol ang mga tanikala ni Obsidian. Galit na galit si Vermil at inatake siya. Ngunit ginamit ni Alto ang kanyang katawan para pigilan siya, dahilan upang siya ay masugatan. Sa sandaling iyon, naalala ni Vermil, nang siya ay nabuklod, nakaramdam siya ng kalungkutan, ngunit si Alto ang nagpalaya sa kanya. Nakita siya ni Vermil na bumagsak sa harap ng kanyang mga mata. Pinuno siya ng kalungkutan, kaya tuluyan na siyang nawalan ng kontrol at naging demonyo. Habang papatayin na niya si Obsidian, bigla siyang niyakap ni Alto, tinulungan si Vermil na mabawi ang kanyang katahimikan. Sinabi niya, "Ako ang iyong Panginoon," at bumalik sa normal si Vermil, ngunit bumagsak si Alto. Determinado si Vermil na huwag siyang mamatay, kaya hinalikan niya si Alto at pinagaling ang mga sugat nito. Samantala, si Obsidian ay nasa kawalan ng pag-asa dahil nabigo ang kanyang plano. Kaya't itinurok niya ang gamot sa kanyang sarili, na nagiging isang higanteng demonyo. Ngayon, tiwala siya sa kanyang kapangyarihan, at agad na inaatake si Vermil. Ngunit sa kanyang pagtataka, natalo niya ito ng walang kahirap-hirap sa isang suntok. Sa takot, iniwan ni Obsidian ang kanyang higanteng katawan at sinubukang tumakas. Pero hinihintay na siya ni Chris. Patuloy na hinahabol at natalo siya ni Vermil. Gayunpaman, tumanggi siyang patayin siya, dahil hindi iyon gusto ni Alto. Sa sandaling ito, muling nagkamalay si Alto, na ikinatuwa ni Lilia. Samantala, nakonsensya si Vermil. Umalis na rin ang pumipigil kay Elena. Pagkatapos, sinabi ni Vermil kay Alto ang totoo. Tinusok niya ang kanyang puso, at siya ay tunay na namatay. Kaya ibinigay ni Vermil sa kanya ang sarili niyang puso. Ito ay puso ng isang demonyo. Kung mamatay siya, mamamatay din si Alto. Ganon din, kung mamatay si Alto, mamamatay din siya. Nagulat ito kay Alto. Sinisisi niya siya, dahil ang mga demonyo ay maaaring mabuhay ng libu-libong taon. Gayunpaman, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kanya. Sa huli, ang lahat ay nalutas, at si Obsidian ay nakuha. Nang magising si Rex, nakita niya si Chris na nakahiga sa tabi niya. Unti-unti ding nagkakamali ang mga estudyanteng walang malay. Samantala, si Alto ay dapat sumipsip ng mahika ni Vermil para mapanatiling gumagana ang kanyang puso. Ngunit napansin niya na mas kaunti itong nakikipag-usap sa kanya, dahil nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang demonyo, at naniniwala siyang magdadala siya ng kapahamakan kay Alto. Isinasaalang-alang pa niyang itago muli ang sarili sa aklat, para mamuhay ng normal si Alto. Nagalit ito kay Alto, at bigla niyang hinalikan si Vermil, na ikinatulala nito. Napagtanto ni Vermil na hindi niya nakuha ang alinman sa kanyang mahika. Pagkatapos ay idineklara ni Alto na si Vermil ay kanyang familiar, kaya dapat itong palaging nasa tabi niya. Gayunpaman, dahil sa kahihiyan, tumakbo si Alto palayo. Naalala ni Vermil na minsan niyang sinabi, dapat lang nahalikan ang taong mahal nila. Namumula ito, dahil mahal siya ni Alto. Sa sandaling iyon, nakita ni Vermil si Alto na natutulog, at naaalala niya kung paano niya gustong manatili siya sa tabi niya, na nagpapahiya sa kanya. Kinaumagahan,
nabalitaan ng mga babaeng estudyante ang tungkol sa pagkahuli ni Obsidian, na nagpalungkot sa kanila. Nagulat si Alto na sikat siya. Samantala, ang mga lalaking estudyante ay mga tagahanga ni Vermil. Pero ngayon, hindi niya kasama si Alto. Kaninang umaga pala, gusto niyang mapag-isa. Iniisip ni Alto na kung bibili siya ng mga matamis para sa kanya, siya ay muling magpapasaya. Habang nawawala sa pag-iisip si Vermil, hinahanap siya ni Lilia. Alam ni Lilia na may tinatago si Vermil. Binabalaan niya si Vermil. Wala siyang pakialam kung demonyo si Vermil, ngunit hindi siya dapat gumawa ng kakaiba kay Alto. Ipinaalala nito kay Vermil ang kanilang halikan. Kaya tinanong niya si Lilia, natatakot ka ba sa akin? Dahil nakikita ni Vermil ang kanyang sarili bilang isang demonyo, at natatakot na siya ay magdala muli ng panganib kay Alto. Ngunit hindi iyon pinapansin ni Lilia, kahit na si Vermil ay isang demonyo. Ngunit ang mga demonyo, tulad ng mga tao, ay maaaring maging mabuti o masama. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman ni Alto sa kanya. Dahil familiar siya ni Alto, dapat niyang makuha ang tiwala nito. At pinaalalahanan siya ni Lilia na, ang mga mage ay nagsusumikap din upang maprotektahan ang kanilang mga pamilya. Ang mga salita ni Lilia ay nakakatulong kay Vermil na maging mas komportable. Nang gabing iyon, bumalik si Vermil, na labis na ikinatuwa ni Alto, dahil nag-alala ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, inamin ni Vermil kay Alto, na sinisisi pa rin niya ang sarili, dahil sa karumal-dumal na ginawa nito sa kanya noon. Pakiramdam niya ay hindi na siya dapat manatili sa tabi nito, para maiwasang muling masaktan siya. Gayunpaman, sa loob-loob niya, gusto pa rin niya itong makasama. Ito ay nagpapagaan kay Alto, dahil sa wakas ay naiintindihan niya ang kanyang damdamin. Alam na gusto niyang manatili sa kanya, pinupuno siya ng kagalakan. Kaya, ipinangako ni Alto na magiging mabuting master sa kanya, at binibili siya ng maraming crepes. Biglang hinalikan ni Vermil si Alto na ikinatulala niya. Sinabi niya sa kanya na noon pa man niya gustong halikan siya, dahil hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa kanya ngayon. Kaya nagkusa na rin si Alto na halikan siya. Kinaumagahan, sinubukan ni Vermil ang uniforme ng paaralan. Ngunit hindi ito kasya sa kanya, kaya nagpa siya si Alto na dalhin siya sa pamimilian para sa isang bagong damit, na nagpapasaya kay Vermil. Samantala, nabalitaan ng mga nasasakupan ni Obsidian ang tungkol sa kanyang pagkatalo, na ikinatuwa niya, pinasaya siya nito, at pinatay niya ang maraming mga salamangkero dito. Biglang tinangka ng isang salamangkero na tambangan siya, ngunit madali siyang natalo. Ang umatake pala ay sina Lowlight at Heliodol, mga salamangkero na may rank na platinum. Sa sandaling iyon, dumating sina Alto at Vermil sa paaralan, na naging dahilan upang magdiwang ang lahat ng mga lalaking estudyante na parang nanalo sa loto, dahil napakaganda ni Vermil sa kanyang uniforme. Pagkatapos, isang anunsyo ay ginawa. Malapit na ang rank-up exam. Kaya't hinila ni Vermil si Alto sa isang tabi at hinalikan, dahil kailangan niyang makuha ang higit pa sa kanyang mahiwagang kapangyarihan upang maghanda para sa pagsusulit. Pagbalik nila sa klase, biglang dumating si Elena. Sinabihan niya si Alto na sumama sa kanya, na nagpakaba sa kanya. Dahil sa takot niya ay natuklasan nilang isang demonyo si Vermil. Gayunpaman, humihingi ng paumanhin si Elena sa kanya dahil sa hindi pagpoprotekta ng maayos sa mga mag-aaral sa paaralan, na humantong sa pagkakasugat ni Alto. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya, na si Obsidian ay nakatakas mula sa bilangguan. Nagulat ito kay Alto, at nagtanong si Elena, may itinatago ka sa amin, hindi ba? Pagkatapos, pinigilan nila pareho sina Alto at Vermil, na ikinagulat nilang dalawa. Nag-aalala si Alto kay Vermil, kaya nagpa siya siyang sabihin ang totoo. Si Vermil ay isang demonyo. Nakakagulat ito sa lahat. Samantala, mukhang nasiyahan si Elena, kaya ipinaliwanag sa kanila ni Alto ang lahat. Hindi nila inaasahan na siya ay gagawa ng kontrata sa isang demonyo. Gayunpaman, iginiit ni Alto na si Vermil ay hindi masama. Sinabi pa niya na handa siyang mapatalsik para sa kanya dahil napakahalaga nito sa kanya, ngunit kung sinubukan nilang saktan si Vermil, lalaban siya sa kanila. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Elena na hindi nila siya paalisin. Sa halip, iniimbitahan niya itong sumali sa student council, na ikinagulat niya. Napagtanto ni Alto na ginagawa ito ni Elena para bantayan siya, dahil kung sakaling mawalan siya ng kontrol kay Vermil, maaari siyang magdulot ng malaking banta sa akademya, at dahil natalo niya si Chris, natutugunan niya ang mga kwalifikasyon para sumali sa student council. Samantala, narinig ni Lilia ang balita tungkol sa pagsali ni Alto sa student council, na ikinagulat ng ugong.
Dahil walang mag-aaral sa ikalawang taon na may sapat na kasanayan upang sumali sa student council. Excited ang lahat para kay Alto. Kinagabihan ng hapon, napansin ni Vermil na nag-aalala pa rin si Alto, dahil natuklasan ng student council ang kanyang tunay na pagkatao. Binalaan niya si Alto na mag-ingat sa paligid ni Elena, dahil binibigyan siya ni Elena ng pakiramdam ng pagkabalisa. Dahil dito, napagtanto ni Alto na kailangan niyang maging mas malakas, para maprotektahan niya si Vermil. Hindi na nila maitago na isa siyang demonyo, na ikinatuwa ni Vermil, dahil gusto ni Alto na lumakas para sa kanyang kapakanan. Agad siyang lumipat at hinalikan si Alto. Sa sandaling iyon, sinabi ni Alto sa kanyang sarili na dapat siyang maging mas malakas, upang maprotektahan niya si Vermil. Pagkatapos, ipinangako niya sa kanya, talagang ako ang magiging pinakamalakas sa mundo. Pagbukas pa lang niya ng pinto para hanapin si Elena ay bigla niyang nakita ang mga ito na nagpapalit ng damit na ikinagulat niya. Kaya nagpa siya silang parusahan siya. Gayunpaman, inamin ni Elena na sila ang may kasalanan sa hindi pag-lock ng pinto. Samantala, galit pa rin si Jessica, dahil nakita ni Alto ang kanyang katawan. Ngunit ipinaalala ni Elena sa lahat, na mayroon silang mas mahalagang bagay na dapat harapin. Dapat nilang malaman kung sino ang kumokontrol sa mga paper puppet, habang ang salarin ay gumamit ng napakakomplikadong magic formula. Kahit ang mga gold rank na mage ay hindi ma-decipher ito, kaya naisip niya na ang taong iyon ay isang platinum rank mage. Samantala, nagpunta sina Iolite at Heliodol upang hanapin si Kahakumiya. Siya pala ang kumokontrol sa mga paper puppet, at sinusubukan nilang buhayin ng isang demonyo. Ang kanilang mga susunod na target ay sina Alto at Vermil. Sa sandaling iyon, nakita ni Alto na si Vermil ay isang maliit na babae. Pagmulat niya ay nakita ni Alto ang isang babaeng nakatayo sa harapan niya. Binigyan niya si Alto ng dalawang pagpipilian. Ang una ay ang pumili ng hustisya at pagsilbihan ng interes ng sangkatauhan. Ang pangalawa ay ang pagiging makasarili at pagsilbihan lamang ang mga interes ni Vermil. Nang tanungin niya kung ano ang pipiliin niya, biglang nagising si Alto. Dahil hindi na siya makabalik sa pagtulog, ipinagpatuloy ni Alto ang pagre-review para sa bronze rank exam. Na-pressure pala ng student council si Alto, kaya napilitan siyang hindi bumagsak sa pagsusulit na ito. Kinaumagahan, pumunta si Alto sa library. Nakita niya ang aklat na nagbuklod kay Vermil. Nagtaka si Alto kung sino ang nagbuklod kay Vermil, at naalala niya ang babae sa kanyang panaginip. Kaya inuwi ni Alto ang aklat para pag-aralan ito. Sa wakas, dumating na ang bronze rank exam. Napagtanto ni Alto na mayroon na siyang napakaraming mana, at sinuportahan din siya ng kanyang asawa, kaya, naniniwala siyang makakapasa siya sa pagsusulit na ito. Sa sandaling iyon, lahat ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan ay nagtipon doon. Nakita ni Alto ang isang malaking kristal na globo sa kanyang harapan. Inanunsyo ng examiner, na kailangan nilang i-channel ang kanilang mana sa napakalaking crystal orb na ito, at susukatin ito ang mana capacity ng bawat kandidato. Inakala ng lahat na napakadali ng gawaing ito, ngunit nadama ni Alto na hindi ito ganoon kasimple. Sa sandaling iyon, sinimulan ng mga kandidato na i-channel ang kanilang mana sa crystal orb. Ngunit kahit anong pilit nila, hindi nila kayang palakasin ang apoy sa loob. Pagkatapos ay si Lilia na, napagtanto niya ang trick sa likod ng pagsusulit. Sa hindi inaasahan, ginawa niyang matindi ang apoy, na ikinagulat ng lahat. Laking tuwa ng examiner. Naniniwala siyang makakamit ni Lilia ang pinakamataas na marka. Sa sandaling iyon, hinamon ng isang estudyante mula sa ibang paaralan si Lilia, at nagawa rin niyang palakasin ang apoy. Napagtanto nila na maraming bihasang kalahok sa pagsusulit na ito. Pero sabi ng examiner, kung ito lang ang magagawa nila, madidismaya siya. Sa wakas, turn na ni Alto. Nagulat ang lahat dahil akala nila ay nagdala ng kamag-anak si Alto para makipagpaligsahan. Pero nilinaw ng examiner na familiar niya iyon, at hindi pa siya nakakita ng familiar na nasaan yung tao. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alto na mayroong maraming magic circle sa loob ng crystal orb, at ikakalat nila ang mana palabas. Kaya ibang posisyon ang pinili ni Alto. Napansin ng examiner na natuklasan ni Alto ang susi sa pagsusulit. Ang layunin ng pagsusulit na ito ay upang maunawaan ang magic formula, na nagpasaya sa tagasuri kay Alto. Pagkatapos ay ini-channel ni Alto ang kanyang mana sa crystal orb. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago ang kulay ng apoy. Napagtanto ng tagasuri na pinili ni Alto ang pinakamahirap na lugar para i-channel ang mana.
Naintindihan niya na sinadya ito ni Alto dahil ayaw ni Alto na maging ordinaryong mage lang. Habang naramdaman ni Alto na ito ay walang halaga kumpara sa paglilipat ng mana kay Vermil, pinigilan siya ni Vermil, dahil ayaw niyang takutin ang lahat. Sa hindi inaasahan, nabasag ang kristal na globo, na ikinagulat ng lahat. Mabilis na humingi ng paumanhin si Alto sa labis na ginawa nito. Akala niya bumagsak siya sa pagsusulit. Ngunit sinabi sa kanya ng tagasuri na siya ay nakapasa, na labis na ikinatuwa ni Alto. Samantala, hindi pa rin makapaniwala ang examiner na may nakabasag ng crystal orb, dahil kahit isang platinum rank mage ay magpupumilit na gawin iyon. Sa pagkakataong iyon, tuwang-tuwa ang lahat dahil nakapasa sila sa praktikal na pagsusulit. Written exam na lang nila ang natitira. Iniisip ni Lilia kung mayroon bang nakapasa sa bronze rank exam na may perpektong marka. Kaya sinabi ni Cheryl na may isang tao na nag-ace tuwing pagsusulit, na ikinagulat ni Alto. Sinabihan siya ni Vermil na huwag matakot dahil nakakuha na siya ng perfect score sa practical exam. Kaya determinado silang ipasa ang nakasulat na pagsusulit ng magkasama. Sa pagkakataong iyon, pinapagalitan ni Alto si Vermil dahil pinilit nitong ilipat ang mana sa kanya, halos mauli siya sa pagsusulit. Samantala, galit na galit ang isa pang estudyante, dahil dinaig siya ni Alto sa practical test. Biglang sumulpot si Iolite, at agad siyang inatake. Gusto pala ni Iolite ang pumalit kay Alto sa pagsusulit. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling pumunta si Alto sa exam room. Sa kabutihang palad, naabot niya ito sa tamang oras. Sinabi niya kay Vermil na hintayin siya, dahil hindi niya maisama ang kanyang familiar sa exam hall. Nang mahanap ni Alto ang kanyang upuan, laking gulat niya nang makita si Iolite na nakaupo sa tabi niya, na labis na ikinatuwa ni Iolite. Samantala, si Vermil ay nakakaramdam ng pagkabagot, dahil hindi siya makakain ng matamis. Narinig niya na ang pagsusulit sa taong ito ay napakahirap, ngunit buong tiwala siya sa kanyang Panginoon, dahil nag-aral ito ng mabuti. Habang nakatutok si Alto sa kanyang pagsusulit ay napansin niyang natutulog si Lowlight na ikinagulat niya. Ngunit wala siyang oras upang magambala, kaya ipinagpatuloy niya ang paggawa sa kanyang pagsusulit. Biglang nagising si Iolite. Napagtanto ni Alto na wala na siyang maraming oras para tapusin ang kanyang pagsusulit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang sulyap lang si Lowlight, at agad na natapos ang kanyang pagsubok, na ikinagulat ni Alto. Nagkaroon pa siya ng sapat na oras para tulungan si Alto sa mga sagot, kaya napagalitan silang dalawa ng guro. Sinabi ni Lowlight na walang makakatapos sa pagsusulit na ito. Biglang pumasok ang isang anunsyo, isang estudyante ang natagpuang patay sa banyo. Agad na hinala ng lahat si Iolite. Kaya nagsimula siyang kumilos. Naramdaman ni Vermil na nasa panganib si Alto. Habang hindi pa alam ni Alto kung sino si Iolite, sinabi ni Iolite, "Kaaway mo ako." Nang sinubukan siyang arestuhin ng guro, sumalakay si Iolite. Napagtanto ni Alto na si Iolite ay isang kaalyado ni Obsidian. Biglang dumating si Vermil. Siya at si Alto ay agad na nagtulungan upang salakayin siya, ngunit hinarang ni Iolite ang kanilang pag-atake. Sa sandaling iyon, napagtanto ng examiner na siya si Iolite, na kilala bilang Heaven's Command, at si Iolite ang pinakabatang platinum rank mage. Nakilala rin ni Lowlight na ang tagasuri na ito ay si Phalanx, isang koronel ng hukbo ng hari. Gustong sumugod ni Lilia upang iligtas si Alto, ngunit pinigilan siya ng mga nasasakupan ni Phalanx. Hindi maintindihan ni Phalanx kung bakit hindi niya kailangan ng bihag. Gayunpaman, tiwala si Iolite na walang makakapigil sa kanya. Sa labas, napagtanto ni Lilia na ang silid ay tinamaan ng teleportation magic, kaya hindi sila makapasok sa loob. Ito pala ay si Heliodol ang may pananagutan. Samantala, ang grupo ni Alto ay nagsimulang makipaglaban kay Iolite, ngunit sila ay natalo, na iniwan si Alto na nasugatan. Patuloy na gumamit ng higanteng golem si Iolite para salakayin sila. Sa huli, nahuli niya si Vermil. Napagtanto ng lahat na napakalakas ni Iolite. Nagsimulang menas si Iolite, dahil kahit ang mga demonyo ay walang magawa laban sa kanya. Pero tumayo si Alto. Sinabihan niya itong bitawan si Vermil. Pagkatapos, na-activate niya ang kanyang kapangyarihan, nakakagulat si Iolite, dahil ang kanyang magic energy ay ginto. Bigla niyang inatake at winasak ang golem ni Iolite, para iligtas si Vermil. Sa sandaling iyon, naging pilak ang kapangyarihan ni Alto. Sinabi niya, "Paprotektahan ko si Vermil," na labis na ikinatuwa ni Iolite. Nagpatawag siya ng higit pang mga golem, ngunit sinira silang lahat ni Alto. Pagkatapos, diretso niyang sinisingil si Iolite, pero hinarang ng familiar niya si Alto.
Hindi inaasahan ni Iolite na pipilitin siya ni Alto na gamitin ang kanyang kabalyero. Tinanong ni Alto kung ano ang balak niyang gawin kay Vermil. Sumagot si Iolite, gusto kong wasakin ang mundong ito, at kailangan nila ang kapangyarihan ng mga demonyo. Itinuring pa niya na ang mga demonyo ay hindi mabuti. Nagalit ito kay Alto. Nang susuntukin na sana niya si Iolite sa mukha, inipit siya ni Iolite sa lupa. Pagkatapos ay nag-transform si Vermil sa kanyang anyo ng demonyo at inatake siya. Ngunit nahuli siya ni Iolite, at agad siyang pinatulog. Akala ni Iolite ay tapos na, ngunit patuloy na lumalaban si Alto. Desidido siyang protektahan si Vermil, kaya nagpa siya si Iolite na patayin muna siya. Biglang hinarang ng librong nagsilyado kay Vermil ang kanyang pag-atake. Lumitaw ang babae sa panaginip ni Alto. Nagulat siya sa kanya. Sinabi niya na siya ang pinagmulan ng lahat ng mga salamangkero, at siya rin ang nagbuklod kay Vermil. Ngunit napagtanto ni Iolite na wala na siyang buhay. Ito pala ay isa lamang siyang maliit na fragment ng kaluluwang iniwan niya. Hindi maintindihan ni Alto kung bakit niya tinatakan si Vermil. Kaya't binuksan niya ang mga alaala ni Vermil, upang hayaang masaksihan ni Alto ang lahat. Ngunit kailangan niyang maging handa na tanggapin ang lahat ng sakit at emosyon nito, kaya agad namang pumayag si Alto, dahil gusto niyang makasama si Vermil. Pagkatapos, binigyan niya si Alto ng isang susi, ngunit ayaw maghintay ni Iolite, kaya inatake niya sila. Gayunpaman, nag-teleport sila sa ibang espasyo. Sa sandaling ito, pumasok si Alto sa mga alaala ni Vermil. Ito ang mga alaala na nakalimutan niya, at ang lugar na ito ay isang hiwalay na espasyo mula sa labas ng mundo. Kung hindi mailigtas ni Alto si Vermil, siya ay makulong sa mundong ito magpakailanman, at ang lugar na ito ay ang kaharian ng Ortigia 550 taon na ang nakalilipas. Bigla siyang nakakita ng isang batang babae. Siya si Vermil. Ulila pala si Vermil sa monasteryo, pero heto, tuwang-tuwa siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa mga sandaling ito, kumakain ng marami si Vermil, dahil sobrang sarap ng pagkain ni Mil. Kahit wala silang masyadong pagkain, laging nakangiti si Vermil sa lahat. Iyon ang pinakamasayang panahon sa buhay niya, at itinuring niyang pamilya niya ang lahat ng naririto. Sa gabi, napagtanto ni Vermil na siya ay isang demonyo, dahil mayroon siyang mga sungay sa kanyang ulo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya naririto, dahil ang mga demonyo ay mga kaaway ng Diyos. Gayunpaman, nakita pa rin ni Sister si Vermil bilang miyembro ng kanilang pamilya. Nagulat ito kay Alto, dahil alam ni Sister na demonyo si Vermil. Gayunpaman, inalagaan pa rin niya ito, at siya lang ang nakakaalam ng tunay na ugali ni Vermil. Isang araw, natuklasan ng mga bata ang mga sungay sa ulo ni Vermil, kaya binato nila ito, dahil alam nilang demonyo siya. Buti na lang at pinalayas sila ni Mil. Bigla rin niyang napagtanto na si Vermil ay isang demonyo. Kinikilabutan nitong si Vermil, pero niyakap siya ni Mil, at nangako si Mil na paprotektahan niya si Vermil. Sa sandaling iyon, ang monasteryo ay binabato ng mga taga-Nayon, dahil gusto nilang itaboy ang demonyo sa Nayon. Dahil dito ay nabali sa si Vermil, kaya inaliw siya ni Sister. Naniniwala siya na tutulungan sila ng Diyos. Samantala, nag-alala si Alto, dahil galit na galit ang mga taga-Nayon. Kakatapos lang pala ng Nayon dahil sa salot na nagdulot ng maraming pagkamatay kaya sinisisi nila ang mga demonyo sa lahat. Pero sabi ni Sister na inosenteng bata lang si Vermil. Sa mga sandaling ito, labis na nababalisa si Vermil, kaya sinabihan siya ni Mil na tumakas, dahil ang lugar na ito ay hindi naligtas para sa kanya. Napaiyak si Mil, dahil hindi niya kayang protektahan si Vermil. Pagkatapos noon, tumakas si Vermil, ngunit patuloy siyang hinahabol ng mga taga-Nayon. Dahil hindi nila mahanap si Vermil, sa halip ay sinisi nila ang mga tao sa monasteryo. Nag-alala ito kay Vermil, kaya nagpa siyang bumalik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagbabalik ni Vermil, nakita niyang pinatay na ang kanyang mga mahal sa buhay. Pinuno nito si Vermil ng kalungkutan, kaya nag-transform siya sa kanyang demonyong anyo upang maghiganti sa Nayon. Sa huli, nawasak ang Nayon. Habang si Vermil ay nalulunod sa kalungkutan, sinabi ni Fatima na ito ay kasalanan ni Vermil, at siya ay naging pinakamalakas na salot ng sangkatauhan. Mula sa sandaling iyon, nagsimula si Vermil ng isang malungkot na buhay. Tinanong ni Fatima si Alto, minamahal mo pa ba siya? Kaya tumalon si Alto at humarap kay Vermil. Alam niyang may nagawa siyang kahindak-hindak, ngunit niyakap siya ni Alto. Nangako siyang mananatili sa tabi niya. Biglang bumalik sa normal na anyo si Vermil. Lumalabas na palagi niyang itinatago ang alaalang ito, dahil natatakot siyang mapuot.
Sa sandaling iyon, lubos na naunawaan ni Alto ang emosyon ni Vermil, kaya sinabi niya, kahit natalikuran ka ng buong mundo, palagi akong nasa tabi mo. Napuno ng init na ito ang puso ni Vermil. Pagkatapos ay sinabi ni Alto, mahal kita, at kaya, naghalikan sila. Sinira nito ang selyo ni Iolite. Dahil doon, bumalik sila sa kasalukuyang mundo. Laking gulat ni Iolite, nang makita niyang muli sina Alto at Vermil na nakatayo sa kanyang harapan. Ito ang nagpapasaya sa kanya, kaya ipinatawag ni Iolite ang kanyang kabalyero. Sinabi niya na ang kapangyarihan ng mga demonyo ay nakakatakot, na maaari pa nitong baguhin ang mundo. Lalo na ang kapangyarihan ni Vermil, walang demonyong maihahambing sa kanya. Kaya gusto niyang gamitin ang kanyang lakas para sirain ang mundong ito. Gayunpaman, agad siyang sinabihan ni Alto na tumahimik, dahil hindi niya talaga maintindihan si Vermil. Kaya naman, nanumpa si Alto na hinding-hindi na niya hahayaang hawakan siya ni Iolite. Excited na ito si Iolite, kaya inatake niya sila. Ngunit pinagsama ni na Alto at Vermil ang kanilang mga kapangyarihan, at nagawa niyang harangan ang pag-atake ni Iolite. Sinira pa niya ang kabalyero ni Iolite, na ikinagulat ni Iolite. Kaya nagpa siya si Iolite na labanan sila ng seryoso. Biglang sumulpot si Heliodol. Sinabi niya kay Iolite na bumalik, dahil wala na sila sa oras. Napagtanto ni Alto na isa rin siyang platinum rank mage. Dahil doon, nagpa siya si Iolite na umalis. Agad namang tinanong ni Alto kung ano ang kanyang layunin. Ngunit sinabi lamang ni Iolite na babalik siya upang tapusin ang laban na ito, at kaya, umalis sila. Biglang sumulpot ulit si Fatima. Tinanong niya si Alto kung ang lahat ng sinabi nito ay mula sa puso niya. Kaya nangako si Alto na patuloy na lalakas para protektahan si Vermil. Ito ang nagpasaya kay Vermil. Magaan din ang pakiramdam ni Fatima na ipinagkatiwala sa kanya ang matalik na kaibigan. Sa pamamagitan nito, gumamit si Fatima ng mahika para pabalikin sina Alto at Vermil. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Lilia na ligtas si Alto, na siyang pumupuno sa kanya ng kagalakan. Kinabukasan, nagsimulang magsanay si Alto kasama si Jessica, dahil gusto niyang lumakas ng hindi umaasa kay Vermil. Naintriga rin ito kay Chris, kaya nagpa siya siyang sanayin din siya. Kahit na may napakalaking mana si Alto, napagtanto ni Chris na wala siyang tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Pagkatapos nilang magsanay, hindi maintindihan ni Jessica kung bakit determinado si Alto na maging mas malakas. Kaya, sabi lang niya, gusto ko siyang protektahan, kahit na tumalikod ang buong mundo kay Vermil. Dahil dito, nagkaroon din ng damdamin si Jessica para kay Alto. Kinaumagahan, pumunta sina Alto at Vermil sa student council. Nakita ni Elena ang determinasyon sa kanyang mukha. Iniulat niya na ang mga kamakailang insidente ay nagdulot ng pinsala sa maraming estudyante, kaya inutusan niya ang student council na protektahan ang mga estudyante ng akademya. Pagkatapos, tinanong niya si Alto, ang ating kaaway ay isang platinum rank mage, natatakot ka ba? Ngunit pinili pa rin ni Alto na lumaban, dahil siya ang amo ni Vermil. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwa si Lilia, dahil opisyal na silang naging bronze rank mages. Gayunpaman, hindi niya mahanap si Alto kahit saan. Hinalikan pala ni Alto si Vermil na labis na ikinahiya niya dahil nasa school pa sila. Gayunpaman, hindi payag si Vermil na palayain siya ng ganoon kadali. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.